Hi, hello! Isang napakagandang umaga sa inyong lahat. So, we're back again sa channel natin. At share ko lang sa inyo itong aking ginagamit na panglinis dito sa ating mga solar panels. Yan. Pinipisil-pisil lang ito, tapos may lalabas dyan na sabon na may tubig para mas malinisan natin ng maigi yung ating mga solar panels. Marami kasi sa mga kasama natin na mga nagsosolar na nakakaligtaan minsan yung paglilinis ng panel. Isang napakalaking factor ng charging sa ating mga solar setup ang ating solar panels. So kung ito ay mapapabayaan natin na madumi o maalikabok, ay merong effect ito sa ating charging. Kaya ako, as much as possible, kapag may time, ay nililinisan ko ito at least once or twice a month. Kasi yung alikabok, kumakapit yan dyan. Yung ulan, pag tumigil na yung ulan, may naiiwan yan ng mga dumi. So, may factor yan na nakakaapekto sa ating charging. So, ito, alam ko, maraming paraan ng paglilinis at meron na rin akong mga nagawang videos nito. However, tips lang uli sa inyo, sa ating mga nagsosolar o yung mga nag-aspire na mag-solar, ito lang naman yung maintenance ng mga solar panels natin. So, dapat malinis yan palagi para makuha natin yung full capacity ng charging ng ating mga solar panels. Ako kasi, mas matipid kasi kung gagawin nyo ito sa umaga. Kasi kung mapapansin nyo, kung gumising kayo ng for example 6 to 7 a.m., makikita nyo dyan sa solar panels nyo, meron yang mga moist or yung parang mga tubig na bumubuo dyan sa ating solar panels. So ako, ginagrab ko yung opportunity. Sinasabayan ko yan ng linis para hindi na ako gagamit ng tubig or iaakit ko pa dito sa bubong para lang linisan o hugasan ang solar panels natin. Sinasabayan ko na yan. Yung moist niya ay sinasabayan ko na ng sabon na may tubig. Dito lang, gamit lang itong ating panglinis. So maganda ito, isasuggest ko kung gusto nyo. Hindi naman tayo nagpo-promote nito. However, mas easier yung paglilinis ng panel kung meron kayo nito. So, ito yung mga ginagamit ko. Ito rubberized to para matanggal talaga yung mga tubig at sabon. Pero ini-scrub muna natin yan ng soft cloth kaya para hindi ma-damage yung ibabaw niya. So yung link ay ilalagay ko dyan sa baba. Makikita nyo dyan sa left side. Yan yung ginagamit natin na panglinis. So gusto ko lang ma-share sa inyo kasi napakalaking bagay po na yung solar panels natin ay palaging malinis. So, ganun lang. At ang ginagamit nating sabon dyan ay as much as possible, wag tayong gagamit ng mga detergent na mga powder para hindi ma-scratch or ma-damage yung surface ng ating solar panels. Ginagamitan ko ito ng liquid soap, any kind of liquid. Kung gusto nyo, merong yung Joy or yung kung ano pang mga brands. Bahala kayo, basta liquid lang para soft lang ang dating sa kanya. So yan, ito malinis na. So pwede na naman yan for the whole week and weeks na mga darating. At least, kampante tayo na makukuha natin lahat yung maximum capacity ng solar panels natin sa pagcha-charge. So wag natin kakalimutan na maglinis tayo palagi ng ating mga solar panels dahil malaking bagay po yan. At saka, naaalagaan din yung ating solar panels. Yung wear and tear ng mga solar panels natin ay naayos. Kasi dyan, sa parting ibaba dyan, kapag hindi nyo nililinisan yan, nai-stuck dyan yung tubig at mga alikabok at nagiging ano na siya, nagiging permanent na at mahirap nang tanggalin yan. So, itong ating ginagamit dito, yan, natatanggal lang ito at pwede nyong hugasan at lagyan uli ng sabon or yung liquid soap na ginagamit natin, yung konti lang, then haluan nyo ng tubig, then i-shake nyo siya para sa next next time na maglilinis na naman kayo ulit ay naka-ready na siya. So ganyan lang po ang maintenance ng ating solar panel. At napakarami na yan kung iisipin, kasi konti lang naman ang gagamitin yung sabon dyan sa mga solar panels nyo.
So, itong bottle na ito, na container niya, ay sapat na sa mga ilang series of cleaning solar panels. Okay na yan. Then, dito, ibabalik nyo lang siya dyan. Ganyan, oh. May butas siya dyan. Yung link ay ilalagay ko sa baba para kung gusto nyong kumuha. Mura lang ito, less than 600 pesos ata or 600 plus. Magagamit nyo na ng matagal at merong itong mga spare na map na 3 kapag bumili kayo. So, ganyan. Madali lang ang i-install at pagpapalit ng tubig niya. So, kapaki-pakinabang. Okay? So, ayan, may tubig na siya. Babalik na natin. Okay? So, ganyan lang, kasimple. And malinis na yung solar panels natin. So, good to go na naman yung mga solar panels natin. At tatagal na naman ito ng ilang weeks or maybe months and hanggang sa muling paglilinis natin. However, bago natin tapusin yung video natin, i-check rin natin yung mga pumapasok na details sa ating solar charge controller. Kung meron bang pagkakaiba at kung tumaas rin ba yung mga charging niya. Okay, so nandito tayo sa tool shed sa loob at check natin yung solar charge controller natin. Okay, so okay naman yung charging. So dito, meron tayong 41.8 volts and 602 watts, 13.7 volts. And time check, 10:28 in the morning. So, hindi pa masyadong tirik yung araw. At dito makikita natin, meron tayong 42.1 amps, gumagalaw, 42.2. Naka-off yung natin, 12 volts. So, maganda. So far, so good. Dahil inaabot na natin yung 42.2 amps. Malakas na yan. So, nagcha-charge siya. Yung indicator na arrow ay gumagalaw. At start na ng harvest niya. Okay, so far, ayos naman. At talagang maintenance lang ng solar panels ang kailangan para sa maximum capacity na makukuha natin sa kanya. So, maganda at napapakinabangan natin ng maigi yung solar panel natin at yung yung sinag ng araw. So, 13.2 volts yung battery natin and dito is 13.2 volts din. So, parehas. And yung isang setup natin, yung sum doon ay naka-off pa yan at naka-reserve siya pag nalobat na itong isang battery natin na prismatic cell. So, hanggang dito na lang po at keep safe everyone. Bye!